Ayan. Dito po tayo sa loob mismo ng May Halige. May Halige Kapitbahayan Kapitbahayan ng May Halige Association. Okay. May nakatakda kasing demolition dito sa lugar ngayong araw. Kaya yung mga residente dito ay haharangin nila at makikiusap sila na wag na ituloy. Tama po ba, Nanay? Si Nanay Ruby de la Cruz. Siya po yung presidente ng samahan ng mga kapitbahayan dito sa May Halige. Papakikwento nyo nga, Nanay, at kailan ba nagsimula to na inotice kayo na kukunin na ng may-ari? Nagsimula po ito noong year 2022. Una kinausap po kami ng abogado ng may-ari na pinapaalam nga po nila na nabili na po ng kliyente po nila itong property po namin. Dalawang title po yan. Ang sabi po nila, kung ano po yung pwede nilang maitulong sa amin kasi kailangan po. Kaya po nila dinilito, kailangan na po nila raw yung lugar. From unang usapan po, hindi muna kami nag-commit kung ano. Kasi nabigla po talaga kami dun sa sinabi niya. Opo. Kasi sa tagal ng pananatili na po namin dito, ako po 53 years old na po, bigla. Ilang taon na po kayo rito sa nakatira dito? 53 years old na po. Dito kayo pinanganak? Ang tatay ko po dito pinanganak. Opo. Ang lolo ko po dito na pinanganak. Tapos? Nabigla po kami. Ang sagot po namin kay attorney, hindi muna po kami makakapag-decide gawa ng bigla po talaga kami. Siguro po sa susunod na paghaharap natin, makakapag-usap na po tayo at masasabi na po namin ang desisyon namin. So nangyari nga po yun, nagkaroon kami ng mga susunod na paghaharap. Ang sabi po namin, dahil napag-usapan po namin ng samahan, na talagang itong lugar na to ay napakahalaga sa amin at hindi po namin kahit kailan bibitiwan. Ilalaban po namin ito. Hindi po kami interesado kung ano po yung kaya nilang ibigay sa amin. Basta ang pinili po namin, manatili kami sa lugar na to. Pagkatapos po, no? Hanggang nung 2023 ng May 3, nakareceive po kami from court na meron na po pala kaming demanda. Pero fortunately sa amin, ano po yun, dahil dismiss po yung final nilang kaso, ejectment and lawful detainer po sa amin sa branch 30. Dinismiss po yun? Dinismiss po yun ng branch 30 due to lack of verification. May papel po kami doon. Ngayon po, ito na naman po, meron na naman po sa aming dumating dahil siguro nag-file uli sila, napunta naman ang kaso namin sa branch 24 ng Metropolitan Trial Court. Noong May 19, same year po, 2023, naka-receive na naman po kami ng desisyon ng korte na kung saan dinidismiss ulit po nila yan due to lack of jurisdiction. Ibig sabihin, wala pong jurisdiction ang korte ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, dito po sa kasong isinampa nila laban sa amin. So maliwanag po yun na na-dismiss. Kaya alam po namin, wala na po kaming kaso. Pero ito po, dumating po ang sheriff, meron po sa amin pinareceive na sandamak. Kailan po dumating yung sheriff? Parting July po. Hindi ko po alam yung hindi ko na po maalala. Apo, last year? 2024, 2023. Opo, 2023 rin po Opo. yun. May bumagsak na sandamakmak na mga papeles, ang dami po na yun, ang nakalagay po doon, ex parte motion to amend complaint. To amend complaint. Ibig sabihin, binago lang po nila yung complaint nila. Yung mga panahon na po na yon, hindi po kami nakasagot dun sa reglementary period. So, kaya parang, kumbaga, naging dihado po kami sa laban. Opo. Tapos po, natalo po kami, nag-release na po sila ng sunod-sunod na desisyon na talo po ang samahan. Pinakalas po, kailan po yun? Na yung dumating na talo kayo, denial? Yung May 20, 2020. Ito lang po, ito lang po. Tapos po? Pero ang question po namin dito, ang kinokondena po namin dito, bakit napayagan ng
24 Metropolitan Trial Court yung amendment, samantalang sila Ibang korte mismo- rin yun, ibang korte na. Same court. Same court. Pinayagan nila po yung amendment, yung pleading po nila na baguhin yung complaint sa amin. Samantalang nadesisyonan niya na po yun. Siya po ang nagdesisyon na wala siyang jurisdiction. Bakit pinayagan niya yung amendment complaint nung ITANS? Bakit po? Nakasaad po sa batas according dun sa lawyer namin ngayon na nagrevisa ng mga dokumento namin, hindi kahit kailanman mababaliwala yung final decision ng korte ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, yung Opo. dismissal nila for lack of jurisdiction. Tapos po, ngayon, ay kailan kayo uli naka-receive ng notice para sa demolition ngayong araw? Hindi po, naka-receive po kami noon, February 27, 2025. Nasagot po namin yun dun sa mga apilang pinapasa namin na sa kasamaang palad. Hindi kami nabibigyan talaga kahit kailan ng pagkakataon. Outright denial lahat ng ipinapasa namin papel sa branch. Tapos mula no, wala na po kayo na-receive. Wala na po. Paano nyo nabalitaan na i-demolish ngayon? Ayun po, bumababa po sila sa barangay, pinasasabi po nila sa barangay na kailangan na po namin mabanda dahil wala na raw po kami magagawa, talo na raw po kami sa kaso. Kompleto na raw po yung mga dokumento nila, puro ganun po. Ilan po ang bahay na maapektuhan at ilang pamilya po? Ang pamilya po nasa less than 400 families po Opo. apektado po dito. Siguro ang mga kabahayan nasa 100 o less than 100 houses po. Ang pagkakalam nyo, ngayon nila isasagawa yung demolition. Yun po, nalaman po namin yan dahil Kailan- aksidente, nakakuha po kami ng memo galing sa PNP na humihingi po sila ng assistance para sa execution ng demolition. Ng demolition. Kaya magdamag kayo hindi nakatulog yung mga residente rito. Opo, hindi po na kami nakakatulog. Talagang ano po sa amin to, napakahirap na sitwasyon. Ito pong nakaraang 2 linggo, kasi nung pong nakaraang Lunes, dumating po dito si Sheriff, may dalang sandamakmak na kapulisan. Although yung mga kapulisan naman, in fairness sa kanila, ina-assist lang po nila si Sheriff. Pero makikita mo naman po, kung magmamapping lang sila, magsusukat lang sila ng isang lugar, bakit kailangan ganun kadami mga pulis, may mga SWAT pa po? Ano po yung ini-imply nila sa mga tao dito? Kaya nag-aalala yung mga residente po, no? Ano po bang lugar? Ha? Alimbawa, ito pong nasa likod nyo, kasama po yan. Kasama po yan. Kasama Ayan. po yung buong kabuuan na yan. Ah. Dito po, hanggang dun po, sa dulo. Ilang po sukat nito? Ilang square meter? Ito po sa 264, 2 barangay po kasi ang apektado. Opo. Ito sa 264, 2,111.80 square meters. Doon po sa kabila, 122.25 square meters. Okay. Salamat po si Nanay Ruby de la Cruz. Salamat din. Ibig sabihin, kaya kanina madaling araw pa lang, gising na. Halos hindi na natulog. Natulog. Wala na po kami tulog. Alimbawa, dumating po yung mga magde-demolish. Ano pong plano ng mga residente? Plano po namin ay kausapin, makipagdialogo kay Sheriff. Sana pakinggan niya kami. Maihayag namin kung ano po yung gusto namin ihayag, yung pong mga contestion po namin, Opo. kung sa gagawin na demolisyon. Ngayon po, ang plano po namin is magkaroon ng barikada para po mapigilang masira po yung tahanan namin. Okay. Kasi naniniwala po kami na ang gagawin nilang demolition ngayon is talagang illegal po, pang-aabuso ng karapatan po ng mga tao dito. Oh, sige po, nanay. Sige po, mag-antabay lang kami rito. Salamat po. Para okay. Oy, pre. Ayun, nandito, alam yung mga residente, siyempre, iba kasi, lalo na pagka kahapon mo pa nalaman yung i-demolish yung bahay mo. Kaya siyempre, hindi ka makakatulog, maghahanda ka. Kamukha nito, ang daming mga residente, 400 pamilya raw to. 400 pamilya. Yung i-demolish dito sa lugar. Yan po, mabalik ako mamaya at
kung ano magiging kaganapan dito sa Mayhalige. Yan. Mayhalige Street. Ito po yung sa sa area to ng Tondo eh. Yung kabilang side, Santa Cruz. Ito, Tondo. Kabilang po to ng ito yung Metropolitan Hospital. Ito pala. Yan. Naka-ready. Sige, thank you. Okay, at yun nga, at antabayanan natin to para medyo sa ngayon kasi nag-tensionado yung mga residente rito eh. Paano hindi magiging tense? Bahay mo naman ang gigibahin. Kailan magkausap ko talagang tama, may kapil ba yan?